na paslit bugbog sarado sa tatay ng kanyang kalaro ang panggugulpe sa minor de edad sa post sa video. Naritong report. Bugbog sarado at matinding tromang inabot ng 12 anyos na si Toto. Matapos siyang gulpihin ang tatay ng kanyang kalaro na si Rodmar Bernal, 28 anyos noong 29 ng Hulyo. Kwento ng kanyang ina na si Marilyn, pinatulan daw ni Rodmar ang sanay away bata lamang. Katatapos lang ng pangyayaring nagsumbong yung mga bata sa amin, sinalubong kami. Sabi nila, ate si sinuntok, kinulpi nga raw ni Makmak. Ang diyo mo'y pambubugbog sa CCTV camera ng Barangay 194 sa Maynila. Makikitang tumatakbo palabas ng bahay ang biktimang si Toto. Ilang saglit lang kasunod niya na ang isang lalaking nakahubad at walang awang pinagsusuntok ang batang paslit hanggang sa matumba. Hindi pa nakontento ang alarambong lalaki, tinadyakan pa ang pobreng bata. Kinakailangan pa siyang awatin ng dalawang babae para lamang tigilan ang biktima sa paggulpe. Ang suspect, aminadong nabigla lamang siya sa nagawa, bagay na hindi matanggap ng ina ng bata. Nakita kong ganun na halos kala mo malaking tao yung binubugbog niya. Kalibot na bata, 12 anyos, pinatulan niya ng ganun. Humingi ng tulong si Marilyn sa barangay na agad naman silang sinamahan sa Station 7 ng Manila Police District. Pero sa halip na mabilis na aksyonan at dagli ang katarungan, pagkayamot pa ang kanilang inabot. Sabi ko, hindi kailangan daw nilang malaman yung panig ng kabila. Kasi marami daw nangyari na gano'n, na nag-aayos naman daw. Kailangan siguro nilang magtrabaho. Kasi sabi nila, pinababalik kami bukas. Sabi ko, ba't pa kami babalik bukas? Eh, pwede naman nung ngayon. Pinapakita ko yung CCTV, wala raw silang yung computer daw nila, ginagamit ng isang instructor. Ngayon, bago raw kami magreklamo muna, paghihiring pa nga raw sa barangay ng 3 hearing. Sa huli, wala silang napalang aksyon sa kapulisan. Galit na galit ko talaga kay Makmak, saka naawa ko sa anak ko. Talaga kung gusto kong makulong si Makmak, dapat hindi siya gumamit ng dahil sa anak ko. Hindi naman siya nagpalaki ron, di ba? Manila Police District Station 7, Women's and Children's Division. Galingan nyo ang pagpapaliwanag dahil pag hindi, humanda kayo sa hambalos ng Bitag T3. Well, una sa lahat, Tul Erwin, ako'y saludo doon sa mga babaeng umawat, babae. Yes, pero meron isa doon nakaupo lang nagpapalaki ng bombolyas. Hinayaan, nakikita niya. Nakamag-anak niya ate yung... Hindi ko maintindihan. Pero barangay chief, ito'y barangay Kagawa, nagdala rin sa station 7. Pero dito, alimin natin dito sa Police Chief Inspector Vicky Tamayo, Chief ng Women's and Children's Protection Desk ng Manila Police District. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali din po, sir. Kasama po natin si Tul Rafi, sa Tul Erwin, ma'am. Sa akin, ma'am, ano bang proseso sa inyo pag dinala na mismo ng barangay kasama yung magulang? Certificate ho, yung pagpapatingin ho sa doktor. Bakit ho pinauwi ho ng inyong, yung inyong pulis ho dyan sa WCD? Sa Station 7. Ito ho'y... sa amin ho, itong pangyayari ho ito'y naganap ho nung 29 ho ng July. July 29. Sino pong victim? Ma'am, nanonood ho ba ka ngayon sa No, we are not. We are not watching. Okay. Ma'am, ganito na lang. Instead of you interviewing me, ako ho'y magtatanong sa iyo. Answer my question. Ano ho proseso kapag ang magulang ho kasama ang barangay Kagawad na lumapit na ho sa inyo, ang ginawa ho ng pulis ng WCD ho ninyo, ina-refer huli sa barangay? Ano hong mali roon? Wala pong mali. Walang mali? Walang mali? Excuse me, walang mali? Ibig mong sabihin... Sandali lang po, sandali lang po, sir. Ang gagawin po, pag dumating dito sa office... Ma'am, ganito na lang. Si Apple Fernandez, PO2 Hernandez, siya ho nagpabalik. Apple Hernandez. Station 4 yan, sir. Station 4. Station 7 ho to. Station 4 or 7? 7 ho, ma'am. Binabalik ko. Ano hong mali nakita ninyo roon?
Hindi ko po masyadong nag-get yung sinabi ni sir. Pakiulit kasi may complainant po dito. Okay, say, ma'am, okay. Pakinggan nyo ako na maigi. Apo. Dumating ho sa presinto ninyo ang bata kasama ang nanay at ang isang kagawad ng barangay para magsumbong at dinerecho sa pulisya ang pambubugbog ho ng ama ng batang kalaro. Nakikita ho sa CCTV ang pambubugbog ho sa bata ng ama ng kanyang kalaro. Kaya lumapit ho Apo. sa inyo. Apo. Ngayon, dito may medical certificate. Ang ginawa ho ni Apple Hernandez, PO2, ibinalik ho sa barangay sa halip ho tulungan ng inyo WCD. Hindi ho ba tama yung proseso niyon? Dapat inaksyonan na po ni DPO. So dito ho sa akin, gusto ko lang ho malaman para kayo ho yung nandyan, ano ho yung tamang proseso. Hindi ho yung dapat. Gusto ho marinig sa inyo, ano ho yung tamang proseso. Ang tamang proseso po, pagdating ng complainant, dapat Kasama yung barangay. Kasama ang barangay, kukunan ng affidavit of yung barangay. Ma'am, yun ho bang pwede ninyo, ganyang sinasabi ninyo, proseso ho yan. Kaya alam problema, hindi ho nararamdaman ng magulang ng bata at ng barangay na sumama, ang babae rin, na ang proseso dapat ginawa ninyo, hindi pinatupad. Opo, dapat in-entertain. Ano ho inyong gagawin doon sa inyong pulis ho, na policewoman si Apple Hernandez? Sasabihin nyo, good work? O hahambalusin nyo ho ng salita para turuan nyo ng tama? Tuturuan ko po ng tama. Ayun. Yun lang gusto ho namin ilapit sa inyo. Ngayon, ano ho ninyo magagawa sa kasong ito na ibinalik sa barangay? Manghihimasok ho ba kayo o hayaan nyo na lang? Ay, hindi po. Kailangan bibigyan natin ng Ayun. Ma'am, ilalapit Ginawa uli sa namin bata. sa inyo para magkakaroon kayo ng oportunidad na tuwirin ninyong baluktot na gawain doon ho sa presinto ninyo at pagkakataon ho yan, magiging mabait pa ho kaming T3 ngayon kasi gusto ho namin makita kung paano nyo gawa yung tamang proseso, ma'am. Yes, sir. So babalik ho kami, ma'am, sasamahan ho yan para kung maaari ho baka pwede nyong imbitahan muna yung nambugbog at gusto ko makita rin sa kanyang mata kung paano Open po, sir, sinapian ho ang siya ng office demonyo namin. ba o ano. Apa. Sige, ma'am. Open po ang office namin po. Papuntahin niyo po. Ayun, sige, ma'am. Office po, sir. Well, lahat mo, pag sinabi ho natin mali ang proseso, pwede natin ituwid. So, Opo, sige ma'am, opo. gagawin ho namin yan. Maraming salamat Apo, ho, ma'am. Wala pong ano man, sir. Maraming salamat din po.